Mga Ginoo, nagtipon tayo ngayon para ipagdiwang ang pagiging numero unong pamilya ng pamilya Xu sa Yunjing. Halika, hindi ko in-order ang putahing ito. Espesyal kong inihanda ito para sa pinuno. May kakaibang kahulugan. Anong kahulugan? Parang isda sa chopping board. Lubusan silang nasa awa ng iba. Ginoo, tapos na ang trabaho. Shushiji at Alipores niya, nalipol. Sige, alam ko na. Sawang-sawa na ako rito. Lumabas na tayo. Bihikan si Wangbo. Bihisan si Ginoong Wangbo. Batiin ang bago, alisin ang masama. Maligayang paglaya, Wangbo. Paalam, Ginoong Wangbo, laya. 3 taon kang nagdusa, Master. Ayos lang. Sa 3 taon, halos na perpekto ko na ang Soul Exorcist Needle. Ang gintong karayom ay nagliligtas ng buhay. Ang pilak ay pumapatay. Nasa aking mga kamay ang buhay at kamatayan ng mga mortal. Ang mga masasamang tao ay parang langgam lang sa aking paningin. Master, wala ka ng kalaban. 3 taon na ang nakalipas, inatake at pinagtaksilan ako bago pa makumpleto ang Soul Exorcist Needle. Maghihiganti ako, hindi dapat dungisan ang pagiging medical saint. Aayusin ko ang pagbalik mo sa Yunjing, Master. Wag na, ako na lang. Iba na lang ang asikasuhin mo. Ngayon, hawak ni Wangbo ang espada, simbolo ng pagiging medical saint. Gamutin ang tao, gamutin ang mundo. Matagal nang may sakit ang Yunjing, panahon ng gamutin ito. Pinata, sabi ni Lian Xiao, umalis na si Wangbo sa impyerno, pabalik na sa Yunjing. Sinasabi mong buhay pa ang gagong yon? Alam ba ni Papa ang tungkol dito? Hindi makontak si Master mula kaninang umaga. Young Master, kailangan na nating magdesisyon. Pwede ba? Huwag ka nang magsalita dahil naiinis ako sa'yo. Alam mo ba, bumalik na ang pumatay sa ama ng aking magkababata. Sabihin mo kay Kyuyan ang tungkol dito, tiyak na mas gusto niyang pagpira-pirasuhin ang gagong iyon kaysa sa akin. Oo, Wangbo. Naglakas loob kang bumalik, sisiguraduhin kong wala kang disenteng libing. Dapat na nating pag-usapan ang kasal ninyo ni Kyuyan. Pa, bakit niyo yan binabanggit? Di ba't usapang seryoso tayo? Kinabukasan nyo'y mahalaga. Kayo'y magkababata, itinadhana. Pag si Wangbo na ang medical saint, pakasal na. Mamamatay ako ng walang pagsisisi. Manny, buto ng kalabasa, mineral water, fruit juice, instant noodles. 3 oras pa ang biyahe bago tayo makarating sa Yunjing. May ticket na po ba kayo, sir? Matagal pa bago tayo makarating? Gusto niyo po bang bumili ng instant noodles? Magkano? 5 piso isa. Keep the change. Manny, buto mineral water? Interesante. Tingnan natin kung gaano kayo kaseryoso para sa akin. Eat mo, Ginoo. Isa kang bagong laya. May problema ba? Wala naman, pero sisiguraduhin kong babantayan ko ang bawat galaw mo. Kaya huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Hindi ka makakalusot sa akin. Hoy, mali ang upuan mo. Bumalik ka sa pwesto mo. Hehe, sige po, Chief. Hehehe. Ay naku. Ay naku po. Pasensya na sa abala, mga kapatid. Nahuli na sa patibong ang isda. Sa inyo na ang susunod na hakbang.
Mag-ingat ka bata, sa kabila ng iyong murang edad, isa ka ng mamamatay tao. Sino ang nagturo sa iyo ng ganito? Ano? Pangyari? Sino ba yon? Siya, sabi niya papaluin niya ako ng instant noodles. Sasaktan niya ako. Ano to? Nangrapi ka ng bata? Nasaan ang asal mo? Walang batas? Wala bang mamahala? Sabi ko, babantayan kita. Saglit lang ako nawala. Nanggulo ka na? Hindi ka ba napapagod sa pag-arte? Anong ibig mong sabihin? Train attendant, police, construction worker, bata, sinakop niyo ang buong tren para lang ako'y paslangin. Karangalan yan, nilaso ng noodles para pigilan ang aking secret technique. Tinamaan ng Shenmei Akupoint sa pulso, paralisado ang aking mga braso. Dinagana ng Zhongfeng Akupoint sa paa, paralisado ang aking mga binti. Hindi ko inasahan, may batang sangkot pa. Ginamit ang barbecue stick para tusukin ang mga mata ko at bulagin ako. Kayong mga walang konsensya, wala talaga kayong anumang limitasyon. Napakatalino mo. Sayang at hindi ka pa rin makakatakas sa bitag na inilatag ko. Mga kasama, itigil na ang pagpapanggap. 2 impostor. Wangbo, ayos, hindi masama. Kaya pala sinabi ng mga nakagagaas na isa ka sa mahirap na makipag-ugnayan na tao. Tong Sigong, pagbabalik sa pagkabata. Hindi masama, kaya pala sinabi ng hepe na mahirap kang kalaban. Tong Sigong, pagbabalik sa pagkabata. Inakala mo bang magpapadala ang amo ng paslit para kalabanin ka? Kung ganon, hindi ako mahihirapang kalabanin ka. Soul Exorcist Needle? Epektibo yan sa iba, pero sa akin, walang visa. Bawat technique ay may vital point. Sirain ito, mawawala ang iyong proteksyon. Malakas ang Soul Exorcist Needle, pero 3 beses lang bawat araw, kundi masamang epekto. Vital point mo, isang karayom lang. Isang tusok para sirain ang vital point ko? Bakit wala akong naramdaman? Hiwain mo ang leeg mo sa loob ng 1 minuto. Gusto kong makita ang dugo mo sa buong bagon. Matandang demonyo, umapatay kang walang awa, kaya hindi patas ang langit. Kung gayon, ako ang parusa para sa kabutihan. Kung ganoon, pagbibigyan na kita. Aray, ano ba ang nangyayari sa akin? Para sirain ang vital point mo, sapat na ang isa. Ano mo nalamang nasa talampakan vital point ko? Ang Tong Zigong ay nagpapalabas ng enerhiya, dapat lumabas ito sa Yongquan. Ang vital point mo ay ang Yongquan Akupoint. Hindi ba itinuro yan ang amo mo na kunwari ay doktor? Ikaw, patayin mo na ako. Mukhang di mo pa rin alam ang Soul Exorcist Needle. Kontrolado nito ang kaluluwa at di tulad mo, hindi ito nagsisinungaling. Ang matamaan nito ay magkakaroon ng permanenteng pinsala sa kaluluwa, kaya magiging inutil ka at daranasin ang kahihiyan. Ito ang parusa mo. Teka muna! Sabihin mo na, bukod kay Xu Hao, sino pa ang tunay na may pakana sa likod ng lahat ng ito? Ang panganay na si Luokyo yan. Yalke, Q yan, bakit ikaw? hindi ba dapat ako ang magtanong yan sa'yo? 3 taon na. Ano ang ginawa mo? Qiuyan, huwag mo na siyang kausapin. Paano siya naging jowa ng walang utang na loob na yan? Xu Hao. Xu Hao, Wangbo, hindi pa sapat ang pagpatay mo kay Senior Sheng. Ngayon, buong bagon pa ng tao ang pinatay mo. Ang lupit mo. Q yan, Benjamin ba? Wambo, anong trato ng tatay ko? Napakabuti, itinuring kang anak. Paano ko ginawa? Minahal mo, naging tapat. Lumaki ka sa pamilya Luo. Ibinigay sa'yo ni Ama ang lahat. Mula nang magkaisip ako, ikaw lang ang lalaki ko. Hindi kita pinagtaksilan at hindi ka pinagtaksilan ng pamilya Luo. Bakit mo nilason si Ama? Qiuyan, huwag nang mag-aksaya ng oras sa kanya.
Tapusin mo na at magsimulang muli. Q-Yan, alam kong mahal mo pa siya, pero tingnan mo siya, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Sa buong Yunjing, ako lang, si Xu Hao, ang para sa'yo. Gawin mo na! Karapat-dapat ka rin, gago. Hindi ako karapat-dapat. Ikaw ba? Hindi lang ikaw isang mamamatay tao ngayon, kundi 3 taon pa lang ang nakalipas. Isa ka lamang aso na inalagaan ng pamilya Luo. Huwag mong isipin na sa panunuyo mo sa Medical Saint, masisira mo na ang aming pamilya, ha? At madaling maluloko ang lahat. Sinasabi ko sa iyo, Wang Bo, ang aso ay mananatiling aso. Balutan man ng balat ng baka, di magiging tao. Alalay. Suhaw, ano? Hahaha. Q-Yan, alam ko ang gusto mo, pero bigla kong naisip, masyadong magaan na parusa kung papatayin siya ngayon. Ano gusto mong gawin? Kahit 3 taon nang nahatulan si Wang Bo at nasa impyerno, nakonsensya ang mga pamilya sa Yunjing sa pagkamatay ni Senior Luo Xiaolong. Imbes na patayin siya dito, mas mabuting dalhin siya sa Yunjing at gagamitin ko ang Scroll of Exterminating Evil para tipunin ang mga pamilya at magsagawa ng paglilitis ng masamang salarin. Para di na humaba, patayin na natin siya. Ako na sa bangkay malinis. Huwag kang magmadali. Tinamaan siya ng bala, wala na siyang silbi. Ang paglilitis sa masamang salarin ay makapaghihiganti sa ama mo at higit sa lahat, mapapatatag ang pamilya Shu. Gusto kong makita kung sino ang susuway sa pamilya Shu para ipagtanggol ang gagong to. Ang galing mo talaga, Hao. Sige, sundin natin yung plano mo. Pagdating ng tren sa Yunjing, mauna ka na at ipunin ang mga kinatawan ng pamilya sa bulwagan ng pamilya Shu. Ako na mismo ang bahala sa gagong ito. Q-Yan, ikakasal na tayo. Bakit formal ka pa sa mapapangasawa mo? Hao, wag magmadali. Pag nakaranti ako sa ama ko, saka na lang. Ayos lang. Sigurado na namang ikakasal tayo. Hindi ako nagmamadali. Paano mo nalaman na sasakyan kita? Matagal na tayong magkasama. Kung ganyan tayo kadihado, barilin na lang kita, tapos magpakamatay para tapos lahat? Nung binaril mo ako, alam kong umaarte ka lang, anak ka ng Medical Saint, kaya di ako makakatakas o makakaiwas. Sige, tumakas ka na. Walang nasasakita. Tapos? Plano ko na magpanggap kang patay at paalisin ka ng driver. Iniisip mo bang tumakas ako mula sa impyerno pagkatapos mong makalaya rito? Alam kong balak mo, ngunit kasagsagan ng pamilya Shu. Di mo sila basta mapapabagsak. Umalis ka muna ng Yunjing. Magplano tayo. Ngayon, ang mga pamilya sa Yunjing ay langgam lang sa akin. Pinabayaan ko silang magsaya ng 3 taon, oras na para maningil. Saka, pinaghintay kita ng 3 taon, hindi na kita iiwan ulit. Wang Bo, sigurado ka ba? Ayaw mo? Kung nagpasya ka na, asawa mo ako at sasamahan kita. Master, dumating na halos lahat, pero alipin lang pinadala ng pamilya Shen at Luo. Hayaan mo sila. Kapag napatay ko si Wang Bo, kami na ng ama ko ang bahala sa kanila. Makibahagi, agad ko kayong ipinatawag para sa isang dahilan, pagbuklurin ang mga pamilya ng Yunjing para sa paglilitis ng masamang salarin, ilabas ang Scroll of Exterminating Evil ng pamilya Shu. Kapag lumabas na ito, magkakaisa ang lahat laban sa traidor. Sino kaya masamang lilitisin ngayon? Dalhin ninyo rito ang kriminal, si Wang Bo. Tulad ng inyong nakikita, siya ang pumaslang sa Medical Saint na si Luo Xiaolong, ang masamang salarin na si Wang Bo na itinapon sa impyerno 3 taon na ang nakakaraan. 3 taon sa kulungan, hindi siya nagsisi, gustong tumakas. Nakatakas kahapon, pinaslang ang mga inosente sa tren. Kung hindi ako dumating, si Q-Yan, hindi natin alam ang mangyayari. Suhaw, lalo kang gumaling sa pagbaluktot ng katotohanan. Huwag kang magdahilan. Sumunod ka na lang sa batas. Kung paglilitis pwede depensa, hinahatulan mo ako ng walang batayan. Paglilitis ba to o hatol? Ang taong ito'y naiiba. Wang Bo, ang iyong kasalanan ay batid na ng lahat. Huwag ka nang mag-aksaya ng laway.
Sabi ninyo, alam ng lahat. Kung mabilis kumalat at sapat ang nakakaalam, pati kasinungalingan ay magiging totoo. Hindi nyo nasaksihan ang pagkamatay ng Marshal Saint. Wala kayo sa tren. Dahil lang sa walang batayang pahayag ni Shu Hao, mahahatulan na ba siya? Hindi ko alam kung talagang hangal kayo o sadyang masama. Ikaw ang mahilig makipagtalo. Matagal nang naresolba ang nangyari. Kung hindi sa ama ko, matagal ka nang patay. Hawak ko na ang scroll ng pagpuksa ng kasamaan, kaya wala nang pakundangan. Pirmahan niyo ang scroll para parusahan ang masamang ito. Sino ang naninirang puri sa aking amo, naghahanap ng kamatayan? Sino ang naninirang puri sa aking amo, naghahanap ng kamatayan? Lian Chao, bakit ka rito at hindi sa iyong ama? Ayaw, para ipagtanggol ang amo. Kailangan ba ng patunay? Amo, pasensya na sa pagkahuli. Huwag ng formal, gawin ang dapat. Ito ang mga ebidensyang nakalap ko laban sa pamilya Shu sa 3 taon. Sapat na ito para sila ay gibain. Ang mag-ama ay lubos na nagtiwala sa akin. Mayroon akong video at audio recording upang patunayan na ang pamilya Shu ang may kagagawan ng kaso 3 taon na ang nakalipas. Kayo ang tunay na pumatay kay Master Wu Sheng. Sige, magaling ka, Wang Bo. Kahit nasa kulungan ka, nagawa mo pa ring magtanim ng espiya sa aming bahay at nagtago siya ng 3 taon. Minamaliit kita. Hindi na bago masyadong mataas ang tingin mo sa sarili. Sa tingin mo, matatalo mo ako? Masyado kang inosente kung iniisip mong ibagsak ang pamilya Shu gamit ang walang kwentang impormasyon. Ang pamilya Shu ang pinakamalaki sa Yunjing. Hindi ito kayang pantayan kahit magkaisa ang pamilya Shen at Luo. Sino ka para kalabanin kami? May kinalaman ba ang krimen sa laki ng pamilya? Ngayong may ebidensya dahil makapangyarihan ang mga Shu, hindi sila mananagot? Dapat mong malaman, kinasusuklaman ko ang mga nagtataksil sa akin. Ang huling nagtaksil ay pinakain kong buhay at ikaw na ang susunod. Ang mga video at salita ay pwedeng pekein. Talaga bang kakalabanin niyo ang pamilya Shu para sa mga bagay na hindi sigurado? Siyempre hindi. 3 taon na ang nakalipas. At sino ba ang nakakaalam kung totoo o peke ang ebidensyang ito? Hindi bata ang mga pinuno ng pamilya, kaya alam nila ang pangarip. Nangako na ang pamilya Li na susunod sa pamilya Shu. Sa isang panig na pahayag, paano kami magbabago? Nung si Shu Hao ang nagkakalat ng chismis, naniwala kayo agad. Ngayong may testigo at ebidensya ako, sinasabi ninyong isang panig lang. Mukhang walang inosente rito. Wang Bo, mababalewala mo ang nakalipas na 3 taon, pero hindi mo matatakasan ang nangyari kahapon. Kahapon? Paano mo nagawang ungkatin pa ang tungkol sa tren? May nakakita sa nangyari kahapon. Chuyan, ikaw naman. Sabihin sa lahat ang ginawa ng hayop na yan kahapon. Wala naman siyang ginawa, maliban sa tinutugis siya, kaya ipinagtanggol lang niya ang sarili niya. Chuyan, anong ibig sabihin yan? Chuyan, ano ba talaga ang kahulugan ng lahat ng ito? Paglabas ni Bo sa kulungan, bumalik siya sa Yunjing. Agad umarkila si Shu Hao ng tren, tinipo ng tauhan at nagplano ng bitag para patayin si Wang Bo. Ngunit mas magaling si Wang Bo kaya natalo lahat ng tao ni Shu. Sinungaling! Hawak ko ang record ng usapan natin at plano ng pag-atake na sinulat mo. Itatanggi mo pa ba yan? Magaling, Chuyan. Hindi ko akalain nakakampihan mo pa siya ngayon matapos ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Pagmamahal? Ang pagmamahal mo ay ang pagsamantala sa pagkamatay ng aking ama, pagbagsak sa pamilya Luo, pag-agaw sa ari-arian. Pinipili akong magpakasal sa'yo dahil mag-isa ako. Bintangin ang mahal ko, patayin ang ama ko, at adawin ang yaman ko. Shu Hao, ikaw na basura ng lipunan. May gana ka pang pag-usapan ng pagmamahal. Ibig sabihin, nagpapanggap ka lang sa akin at matagal mo na akong pinaplano. Mula simula, di ko pinagdudahan si Wang Bo at napatunayan kong tama ako. Liu Qiu yan, dahil pinili mong sumama sa asong yan, kahit isang tabi ang pamilya Luo, wag mo akong sisisihin. Sige, ang pamilya Shu ang may kagagawa ng nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ano ngayon? Sa amin galing yon. Ano ngayon? Ngayong umamin ka, magpakamatay ka na para magbayad. Pinapapatay mo ba ako para pagbayaran ang kasalanan? Kung magpakamatay ka ngayon, mabubuhay ang pamilya Shu ng isang araw. Kung hindi, gigibain ko sila ngayong gabi. Ang cute mo sa inosenteng pagkatao mo. Bakit sa tingin mo, umamin ako sa pagpatay ng walang takot? Ano ang narinig ninyo kanina? Sino ang pumatay kay Marshal Saint? At sino ang naghagis ng kamay na yon sa tren?
Malinaw na pinatay ni Wang Bo si Marshal Saint, isang kasalanang hindi mapapatawad at dapat parusahan ng kamatayan. Tama, salarin ka, Wang Bo. Kasalanan mo lang yan. Mapapatunayan din namin. Isulat ang pangalan ninyo sa scroll ng pagpuksa ng kasamaan. Pangalan mo. Ako ang katiwala ng pamilya Shen, autorisadong pumirma kasama ang pamilya Shu. Ako ang katiwala ng pamilya Luo. Walang utos ang pinuno, pero alam kong sasang-ayon siya sa desisyon ko kung narito siya. Kapag pumirma ka, papalabasin kita. Binibini, si Lo Mingyu ang may kapangyarihan sa pamilya Luo. Tauhan niya ako, kaya hindi mo ako sako. Ngayon naiintindihan nyo na ito ang pagkakaiba natin. Ang pamilya Wang ng Yunjing ay handang pumirma sa scroll para makatulong sa pag-alis ng masamang tao. Sinusuportahan ng Song family ang communities kay Wang Bo. Ang buong pamilya Yang Nangjing ay susuporta sa pamilya Shu. Si Wang Bo ay dapat mamatay. Patay! Patayin! Patayin! Mahusay, napakagaling ninyo. Sinayang ninyo ang pagkakataon. Kahit katotohanan ng kaharap, patuloy kayong nagbabaluktot ng katotohanan at tumutulong sa kasamaan. Ang ganitong Yunjing na walang katarungan ay dapat mag-alsa. Mamamatay ka na, pero ang yabang mo pa rin. Ako mismo ang papatay sa'yo. Humingi ka ng katarungan sa Haring Kamatayan. Mga Ginoo, lumagda na kayo. Matatapos na ang ritual. Ngayon, ako, si Shu Hao, ang papatay sa masamang Wang Bo. Saksihan ninyo ito. Subukan! Imposible! Napakalakas ko. Nakita ko mismo. Paanong hindi pa rin ito totoo? Ikaw na taksil na babae. Alam mo bang nagbago na ako? Pagsisikapan kong pahalagahan ito. Kung ikaw at si Wang Bo ay maglilingkod muli sa akin at pipirmahan ang scroll na ito, patatawarin ko kayo. Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang dungisan ng scroll ng pagpuksa ng kasamaan ng pamilya Shu. Lumaban at nagprotekta sa Huaxia ang pamilya at ang Dragon Palace. Maraming bayani ang nagsilbi. Kaya ibinigay ng Dragon Palace ang scroll na ito. Mulit ang scroll ng pagpuksa ng kasamaan ay puno ng pangalan ng maliliit na tao ng Yunjing, isang malaking kabalintunaan. Ang lakas ng loob mo! Sa gawa-gawang armas mo, magsasalita ka laban sa Dragon Palace! Ang panggamot na karayom, lihim ng manggagamot, sukdulan sa kabutihan at lakas. Tanging masasamang tao ang magsasaibing mahika ito. Hoy! Huwag kang maniwala sa matandang Chen. Hindi ko alam ang panggamot na karayom. Paano niya makukuha ang galing ng manggagamot? Palakas sa balon. Tanungin mo yung asong nakahandusay kung ano to. 3 taon na ang nakalipas. Dinaya niya sa akin ang lihim na pamamaraan ng karayom. Pero sa loob ng 3 taon, wala pa rin siyang natutunan. Ikaw, mayabang ka. Hindi pa tapos. Ngayong putol na ang ugat sa kamay mo, wala ka ng silbi. Lalaban ka pa ba? Kung hindi ako nagkakamali, may kahinaan ng panggamot na karayom kapag sobrang pagod ka. Kakatapos mo lang gumamit ng 2 karayom. Kung ipipilit mo pa, babalik sa'yo ang epekto. Wala ka ng alas. Wang Bo, totoo ba yan? Totoo nga. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kung gusto ka nilang saktan, dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko. Master, mauna ka na. Susunod kami sa'yo. Ang isang masamang tao ay talagang masamang tao. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagtatago ka lang sa likod ng isang babae at nagpapanggap na matapang. Lumapit kayo! Patayin! Patayin! Patayin ko siya! Paano mangyayari ang ganung bagay?
Ano pang ginagawa nyo? Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Sumugod na kayong lahat. Suhaw, negosyante kami, hindi nakikipag-away. Suhaw, matanda na ako. Kung sana lang mas bata ako ng 20 taon, ipagtatanggol kita. Ngayon, kayong dalawang duwag. Sa oras ng pangangailangan ko, wala kayong nagawa. Tama na! Kung anong kaya mo, gawin mo. Ang mabuting lalaki ay hindi nakikipagtalo sa babae. Si Suhaw mismo ang bahala. Walang kwenta. Chuyan, anong nangyari sa'yo? Inapake na naman siya ng sakit niya. Ganun lagi, pag sumusobra siya sa lakas at sa oras pa na to, nakakainis. Lian Xiao, dalhin mo si Chuyan sa likod ko. Pero, Panginoon, Ayos lang, hindi nila ako kayang saktan. Wangbo, di ka na kayang pulungan. Hoy, mga walang kwenta. Bakit kayo nakatunganga dyan? Sige, patayin niyo si Wangbo para sa akin. At dalhin niyo si Luo Qiuyan. Pagdating ko sa bahay, tatalunin ko siya ng husto. Titingnan natin kung maglakas loob pa siyang pagtangkaan ako. Gusto niyang mamatay. Sige, hulihin. Kanina ako ang lamang sayo. Anong ipanglalaban mo sa akin ngayon? Sinabi mo, ang estado natin ay langit at lupa. Walang pagkakapantay, di ba? Tama, pero hindi ba huli na para maintindihan mo yan ngayon? Sayang at kalahati lang ng sinabi mo ang tama. Ako ang langit at ikaw ang nasa lupa na tinatapakan ko. Ano? Narinig niyo ba? Baliw na siya. Sabi niya, mas mataas ang posisyon niya kaysa sa akin. Ha ha ha. Xiao, huwag na nating aksayahin ang oras. Hindi ko na masikmura to. Baka sabihin pa niyang isa siyang santo. Tama ka, ako nga ay isang santo. Singsing ng hari ng Dragon Palace. Huwag kang magulat, hindi lang yan isang singsing. Teka, hindi to ordinaryong singsing. Ito, sigurado akong ito ang singsing ng hari ng Dragon Palace. Hindi ako maaaring magkamali. Nagyayabang! Ang singsing ng hari, isa lang sa China. Narinig ko lang, hindi nakita. Ikaw na uod sa imburnal, daga sa kanal, hindi ka karapat-dapat. Saan mo nakuha yung basura para magpanggap na singsing ng hari? Dahil sa mga salita mo, nararapat kang parusahan ng pagputol ng dila. We, sa tingin ko, desperado ka, kaya gumagawa ka ng pananakot para makapagpatagal at humanap ng pagkakataong tumakas. Sinabi ko sa'yo, walang mangyayari. Mula nang pumasok ka, isang wakas lang, nabuhatin ka palabas ng pira-piraso. Kung ganon, Dragon Emperor's Ritual, magpakita ka. Magtipon! Yo, Marshal, nagpakita ang hari. Lumitaw ang Big Dipper. Umiilaw ang akla. Tinatawag ba ako ng Medical Saint? Nasa labas na ang Crown Prince Convoy. Magsisimula ang kainan sa kalahating oras. Ibibigay niya sa atin ang kalahati ng enerhiya ng Persia pagkatapos. ang Big Dipper! Sabihan ng Crown Prince na kansilado na. 6 na buwan ang nakikintay ang Crown Prince kapag kinansela natin. Hayaan mo siya. Mas mahalaga ang gagawin ko ngayon. Ang nagwagi si Yao Guang, ang fighting genius na si Yao Guang, may 100 sunod-sunod na panalo, sinira ang world record, nanguna sa kasaysayan ng pandaigdigang pakikipaglaban. 7 stars Northern Location, 10,000 demons annihilated, tawag ng Dragon Palace. Kung may tutol pa, sumama kayo. Salamat kaibigan. Mandirigma, samahan ako sa Medical Saint. Ang bituin at Tianshu ng Dragon Palace ay tumatanggap ng utos. Ang ikalawang bituin ay lumitaw. Utos kay Yuheng ng Dragon Palace. Lumitaw ang ikatlong bituin. Utos kay Yao Guang ng Dragon Palace. Lumitaw ang bituin, nagtipo ng mga bayani. Lumitaw ang gulo. Sa ika-6 na bituin, nagbago ang lahat. Qianshuan, utos mo. Ang huling bituin, si Kaiyang, ay tumatanggap ng utos. 7 bituin ang hilagang pag-ikot, 10,000 demonyo. Ang napatay, ang batang ito ay nagpapanggap lamang pala. Sirang trick. Akala niya madali tayong lokohin? Hindi, mali ka! Chen, anong ginagawa mo? Maliw ka na? Lumitaw na ang 7 bituin. Bumabagsak ang langit. Bumabagsak ang langit. Nagpakita na ang 7 bituin. Bumabagsak na ang langit. Bumabagsak na. Ang 7 bituin ay lumitaw. Ang 7 bituin ay lumitaw. Bumabagsak ang langit. Matanda, duwag ka. Tinakot ka ng bata hanggang sa natulala ka. Swerte, di ko pa yan narinig.
Ang tunay na lakas ng Dragon Palace ay isang signal device. Kapag na-activate, ang 7 stars ng Dragon Palace mula China ay agad magtitipon. Kapag tagumpay, isang bituin ang magniningning sa northern sky. Narinig ko ang 7 stars ng Dragon Palace, ang pinakamalakas na guardian sa kanluran ng China sa ilalim ng pinuno ng Dragon Palace, pero daang taon na, hindi pa sila nagsama-sama. Isang bituin, tigil giyera, 2 bituin, baligtad titulo, 3 bituin, kuweba'y lilitaw, 4 na bituin, bayani magtitipon, 5 bituin, digmaan sisiklab, 6 na bituin, langit at lupa'y magbabago, 7 bituin sa hilaga, bansa'y maglalaho. Ngayon, lumitaw na ang 7 bituin. Ito ay simbolo ng galit ng Diyos. Tapos na tayong lahat. Banal na manggagamot. Ang masamang tao ay nagalit sa kapangyarihan ng Diyos. Kasalanang hindi mapapatawad. Kahit huli, mas alam pa rin niya ang takbo ng panahon kaysa sa lumalaban sa agos na ito. Patandang Chen, anong pagyuko yan? Kung siya ang medical saint, ako ang ninuno ng medical saint. Dahil sa mga salita mong mapangahas, dapat lipulin ng pamilya Li. Ikaw lang ang gustong lumipol sa pamilya Li. Sa tingin ko, ako ang dapat lumipol sa buong pamilya ninyo. Tutal, iisang pahina lang naman ang nasa libro ng rehistro ng sambahayan mo. Mabilis at mahusay akong pumatay, Mayordomo. Suriin nyo, totoong nakabitin ng 7 bituin sa hilaga. Sinilip ko kanina, kakaiba nga ang Big Dipper ngayon. Napakaliwanag talaga nito. Bakit nangyayari ang ganito? Master Shu, huwag kang mag-alala. Normal lang yan. Naiintindihan. Huwag kayong magpanik, manloloko ang Wangbo na yan. Sa wakas, naiintindihan ko na. Nagpapatumpik-tumpik lang siya. Hinihintay ang pagsikat ng 7 bituin. Ano ang ibig mong ipahiwatig, Ginoong Xiao? Nasa impormasyon edad na tayo. Tumpak ang weather forecast. Alam ng batang ito na lilitaw ang 7 bituin ngayon. Kaya nagpatumpik-tumpik para dayain ang lahat. Nalantad na ang kasinungalingan. Wangbo, pinalsipi ka mo utos, nagpanggap na medical saint, nilapastangan pamilya at lumaban sa paglilitis. Sapat na lahat para sa parusang kamatayan. Sayang, isang buhay lang mayroon ka. Kung hindi, tiyak mararanasan mo 10 matinding pagpapahirap. Dakpin si Wangbo, utulin, balatan at laslasin ang litid. Ipakikita ko sa kanila ang kahihinatnan ng paglaban sa pamilya Shu. Tatam yung pamilya Shu. Ha? Ano ba ang nangyayari? Bakit mayroong ganong bagay? Dragon Palace 7 stars. Gobernador ng Jianhai, Jianzhi. Guardian ng Nanjiang, Jianshuan. 7 bituin ng Dragon Palace, Jianshu. Haring Yao Guang ng Dragon Palace. 7 stars ng Dragon Palace. Commander ng Shiro 7 stars ng Dragon Palace, Medicine King Valley Master Kaida. 7 stars ng Dragon Palace, Yu Heng. Dragon Palace 7 stars, sumasamba sa Panginoon, nagbibigay galang sa medical saint. Tayo. Si Wangbo ba ang medical saint, ang may-ari ng Dragon Palace? Paano nangyari ito? Hindi ba't ampon lang siya ng pamilya Luo? Hindi ba't hulila siya? Ang bituin ay nagtipon. Paano naging peke? Niloko tayo ng batang Shu. Tayo. Huli na bang aminin ang pagkakamali? Huli na ang lahat. Dumating na ang matinding galit ng langit at ang malakas na parusa. Dahil lahat tayo ay lumagda sa kasulatan. Tiyak na ang kaparusahan. Hindi na natin maililigtas ang ating buhay. Sana lang ay maging maawain ng medical saint at huwag nang isali ang ating mga pamilya. Imposible! Hindi ka medical saint! Paanong magiging medical saint na naghirap sa loob ng maraming taon at naging ampun lang? Imposible! Hindi ikaw ang medical saint! Kung ikaw ang medical saint, paanong nagpanggap ka lang ng matagal? Di nagtagal pagkapanganak ko, namatay ang ama ko para sa bayan. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya ako sa Martial Saint. Pinalaki niya ako at pinrotektahan ang kaharian. Ngunit nang aakyat na ako sa trono, sumalakay ang pamilya Shu ng Yunjing. Namatay si Martial Saint habang ipinagtatanggol ako at ako'y nasugatan, kinaladkad sa impyerno. Ito ay mga katotohanang hindi matatawaran. Ngunit sa katotohanan, pinili ninyo ang may kapangyarihan. Walang silbi ang pantawag sa inyong maharlika. Mga walang batas kayo. Matagal kayong nagpakasasa sa karangyaan. Iyan ay malaking kawalang katarungan. Kaya magpapatupad ako ng hustisya at itatama ito. Idagdag sa aklat ng langit ang kapalaran. Nandito na! Bilang Panginoon ng Dragon Palace at Medical Saint, inuutusan kitang lipulin ang lahat ng pamilya rito kasama ang 7 stars. Masusunod! Masusunod! Panginoon! Maawa po kayo, Panginoon! Huling habilin mo,
Panginoon, ako na matanda at nabulagan, hindi makita ang liwanag, isang kasalanang hindi mapapatawad. Wala na akong mukhang ihaharap sa mundong ito. Nais kong gamitin ang buhay kong ito upang iligtas ang aking pamilyang Chen. Maawa po kayo, Panginoon. Ang pamilyang Chen na matuwid at walang dungis ay maililigtas. Salamat sa iyong habag, Panginoon. Aray! Ang sakit! O bakit ang sakit-sakit nito? Nang matauhan ako, 3 taon na akong nagkakamali. Alam kong mali ang ginagawa ng mga ito, pero pinagtatakpan ko sila. Akala ko malakas ang kakampi ko. Sa paglipas ng panahon, nawala ang pagkatao ko. Inaamin ko ang kasalanan ko, pero ang mga nakababatang san ay walang alam. Sana'y maunawaan ninyo, Panginoon. Ibang klase ako, susundin ko ang batas. Maraming salamat, Panginoon. Hayop ka, hihintayin kita sa daan patungo sa kabilang buhay. Dahan-dahan nating pagbabayaran ang ating mga utang. Lee family, nasaksihan mo ang Sun at Chen. Hindi mo pa ba alam ang gagawin mo? Kanina, nang gusto nila akong patayin, ikaw ang sumigaw ng sala. Nang linawin ko ang pagkatao ko, sinabi mo lang, angkop na parusa. Ngayon, napipi ka na? Ha? Ano? Ang pamilya Lee ayaw magsisi. Ang pamilya Lee ay hindi nagsisisi at lumalaban sa paglilitis. Walang patawad sa buong pamilya.